Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Meron tayong re-react na video. Ito ay yung sa KMJS ano. Ang title, Multo Sumilip daw sa camera. So, tingnan natin kung ano ba to. Batang Wait lang ha. Baka mamaya may magtaka na naman bakit ganito ako mag-react. May mga bago sigurong manonood sa akin. Bakit ganito ako mag-react ng video, ganyan yung screen. 'Di ba? Hindi ko binubuo kasi may nagagalit. Hindi namin mapanood yung ito kasi itong monitor na to ay guide lamang. 'Di ba? Hindi ko pwedeng i-full screen to dahil ika-copyright ng GMA. Ngayon may magsasabi, akala ko ba pasok sa fair use 'yan? Bakit kina-copyright ng ibig sabihin nagnanakaw ka ng video? No. Pinapayagan ako ng GMA na gamitin yung video nila pero ang gusto kasi ng GMA sa kanila mapunta yung revenue. For example, ganito ano, bibigyan ko kayo ng example. Dito sa Magandang Gabi Bayan, 'di ba? Papakita ko sa iyo yung do sa isang saan na ba 'yan? MGB. Ito. Dito sa Yolanda Ghost na Magandang Gabi Bayan. Kung makikita nyo dito mga kababayan ko, pag inano natin sa monetization, uneligible siya. Hindi siya pwedeng ano. Tingnan natin yung details sa bakit siya uneligible sa monetization. Ibig sabihin, hindi ako pwedeng magkaroon ng revenue o kita sa video na to. Ipapakita natin details sa video cannot be monetized. Content ID claim on your video doesn't affect your channel. Wala namang epekto sa channel. Pinapayagan naman nila ako. This is not a copyright strike. Pero, 'di ba? Pero ang impact sa video ko yung ad revenue ay mapupunta sa may-ari. 'Di ba? Mapupunta sa may-ari ng video yung ano. Ako, pwede kong i-dispute yan. Kaya lang matagal yan eh. 'Di ba? Kasi unang-una, ako yung may-ari ng video. Ako yung, ang pinapanood nyo kasi sa reaction video ko, yung reaction ko, hindi yung video nila. Pwedeng i-dispute yan. Select action, dispute. Pwede. Kaya lang, para wala ng kyaw-kyaw, wala ng ano, ang gagawin ko na lang, liliitan ko na lang yung screen para hindi ma-detect ni YouTube na ginamit ko yung video nila. Hindi, pag nanakaw yon, ang mangyayari, papayagan ako ng GMA kasi, pero yung revenue ng kita ng video na ginawa ko ay mapupunta sa kanila. Yun lang yung nilalaban ko. Okay na tayo? Kasi marami na namang magano, hindi, ba't sila ganito? Sila yon. Diskarte nila yon. Pagpatuloy na natin ito mga kababayan ko. multo na caught on camera raw sa isang bahay sa Taguig. Ano ba to? Gabi ng Lagim ba to? Ang pagbabasihan lang nila yung isang video, no? Nung nagvi-video kami doon sa taas, sa kwarto po, kami lang tatlo doon. Yung asawa ng kapatid ko at saka yung pamangkin ko. Go. Finish again. Go. 1, 2, 3, go. Hello. Ay! Oo nga, Katuwa no? namin, katag-kanta. Yung tablet na ginamit doon sa pag-video, nilagay ko lang doon sa harap namin. Parang mahirap i-debunk yun, no? So ito yung video, no? Kung titingnan nyo, tingnan nyo doon sa taas. Pag pinlay nila, may sumilip dito na bata doon sa kay kuya nagigitara. Finish again. Go. 1, 2, 3, go. Hello. Katuwa lang namin. Oo nga, no?
Katag-kanta. Yung tablet na ginamit doon sa pag-video, nilagay ko lang doon sa harap namin. Sa kwarto, isa lang Mamaya uopinyonan ko to ha. Uopinyonan ko to. yun ang labasan at saka doon pumapasok. Sa video, syempre, pinanood namin. 1, 2, 3, go. Hello. Oo nga, no? Start pa lang nang sabi Kinilabutan ako. biglang lumabas yung hindi ko alam bata ba or babae. Malinaw, bata to. Bata to. Bata yan, oh. Hello. Napasigaw ako. Hindi Kaya lang gusto kong, ano, yung full video ba nun? mo in-expect na merong ganon, takbo ako pababa. Pagbaba ko, punta ako dun sa kabilang bahay. Sabi ko, tingnan nyo tong video. May nakita dyan na parang bata, biglaan lang. Pero kung titingnan mo yung video, 2 minutes siya, pero isang beses lang lumabas yung babae, bata. Hello? Hello? Wala talaga kaming kasama doon, 3 lang kami. Oo nga, no? Sa kalagitnaan ng interview, si Morse may kakaibang naramdaman. Kinakalimutan talaga ako. Ito yung common na napapansin ko do sa isang video na yon. 'Di ba? Biglang huhugutan na nila ng mahaba-habang ghost stories yung nag-upload, no, pati yan, 'di ba, may magkakaroon na ng mga yung kinikilabutan, etc. Kang may narinig Hindi ko naman sinasabing kasinungalingan to. Baka naman talagang nararamdaman nila yan. Dahil doon sa, syempre pinag-uusapan naman kasi nila, nakakatakot eh. Kahit nga ako, pinanood ko, kinilabutan ako eh. na yabag ang aming team. Walang tao eh. Parang kasi kami malimit na sa trabaho. Malimit. Wala. Ay, nagsasaw. Ha? Ay ano, parang nararanasan ko eh, doon sa apartment namin sa Valenzuela. Yung naglalakad sa taas. Kasi kahoy yung ano nun eh. Kahoy yung sahig nun eh. Hindi, actually kahit doon sa doon sa isang bahay namin sa province din dati. Kasi pag lumang bahay, di ba, kadalasan hindi pa uso yung slab na yung semento, yung flooring. Feeling ko naman, pag yung may mga yabag na ganon, madali kasi talagang magkaroon ng ng something pagka ganon eh. Not necessarily paranormal. Pag ang flooring nyo ay kahoy, mukha bang kinokontra ko na naman? Hindi doon lang ako sa skeptical side. 'Di ba? Feeling ko kasi pagka ganyan, gawa sa ganyan yung flooring, hindi naman imposible makarinig ka ng ganyan. Maliban na lang talaga kung ito yung narinig kasing footstep tinan mo habang nag-i-interview sila. Nig na yabag ang aming team. Walang tao eh. Parang kasi kami malimit. Yung yabag niya kasi, isang ganun lang eh. Pwede kong, yan yung rule ko sa ghost hunting kasi, pagka halimbawa may narinig ganyan na yabag, yung isang isang ganun lang, wag mo na natin i-consider na footstep yon. Pwede natin sabing footstep kung talagang more than 3 yung tunog, yung tud. Yung parang naglalakad talaga. Pero kung isang ganun lang, hindi mo naman pwede i-consider na footstep yun eh. Maraming factor doon. Malay mo merong gamit sa taas na due to gravity bumagsak, 'di ba? Or may something, may na-disalign lang dahil kahoy nga yung sahig. Hindi, ang sinasabi ko, hindi ko naman dinidismiss na paranormal yun. Kahit ako kinilabutan ako. Kaya lang, syempre, ang i-discuss natin dito yung possibilities. Kung bakit may tunog. 'Di ba? Ako parang kung sasabihin mo agad na yun ay footsteps. Wag muna. Kasi hindi naman siya talagang, pag sinabi yung footstep, 2 paa yan na may yabag eh. Dug. Ganun dapat eh. Pero yung tug, hindi naman footstep yun eh. Yung isang tug, isang ganun lang.
'Di ba? Nasa trabaho. Mali may taas. Wala. Ay, nagsasyaw. Hindi naman tumakbo, isang thud lang. Tug, isang ganun lang. Wala kami dyan. Hindi ko lang alam kung captures camera. Uy, parang kasi kami. Ayun oh. Parang kasi kami. Isang ano lang eh, isang thud lang eh. Or dalawa, tug-tug. Isang ganun lang eh, hindi naman siya... Kalimutan ka, no? Pero kung halimbawa may narinig na ganyan, best niyan, tutukan agad ng EMF eh. Di ba? Ang ganda naman ng bahay na to. Wow, ang ganda ng bahay natin. Nga, tita, sa wakas may kalaro na ako. Yay! Mula nung lumipat sina Morse dito taong 2013, pakiramdam daw nila may iba silang kasama sa bahay. Uy, Beng! Di ka nga dito, tulungan mo nga si Mga tita. ganyan na mga gulat-gulat. Beng! Asan ka ba? Pag nagre-rest na ako sa kwarto, parang feeling ko may tumitingin sa akin. May time din na parang dito sa hagdan, parang may umaakyat na hindi namin din alam. Wait lang ah. Ano ba, pero walang tao ah. May tao kaya doon? Ako, may kikwento lang ako, short lang naman to. Doon sa bahay namin sa Mindoro dati. Yung bahay namin kasi sa Mindoro before, ay hindi sa amin yon. Yung dati, yung kinatatayuan nun dati ay bakery. Kung nanonood sa akin yung mga, ano ko dati nun. Bakery yun nung araw. Ngayon, nabili ng parents ko yung lote. Pinagiba yung... Kasi ano eh, parang binenta nung may-ari yon kasi yung anak nila nawala daw. Nawala daw yung anak nila. Hindi ko na lang sasabihin yung name nung ano baka mamaya magka-issue pa eh. Binenta sa amin yung lupa, pati bahay. Parang na-depress daw yung ano, yung mga magulang kasi nawala daw yung anak. Ngayon, ang rumor, yung anak daw ay kinuha daw ng engkanto. Basta supernatural yung ano eh, supernatural yung rumor kung bakit nawala yung ano eh, nawala yung anak eh. 'Di ba? Kinalakihan ko yung istorya na yun. Siguro mga 3 years old ako, naririnig ko na yung istorya na yun, mga ganon. 3 years old ako, that was 2015. Joke lang. Di ba? Yun ang nangyari. So, nagpatayo kami ng bahay. So, dating bakery yon. Naalala ko noon, may pugon yun eh. May pugon yun. Then doon sa pugon na yon, hindi na pinatibag ng tatay ko yung pugon. Yun na yung ginawang base ng hagdan namin. 'Di ba? Ang style ng hagdanan namin noon, sementado na pag umakyat ka ng siguro mga 5 steps, may parang platform siya. Then tutuloy uli hagdanan. Yung mismong platform na yun yung pugon. 'Di ba? Napakinggan ko kasi yung yung hagdan eh. Nung bata ako, pag naglalaro ako dati, do sa baba kasi ng hagdan na yon, dining area at the same time may nandun yung conference room ng tatay ko, yung parang pinagbo-board meetingan. Then do sa gilid parang may sala, may TV doon. Doon ako naglalaro ng PlayStation dati. So inaabot ako ng siguro mga, let's say 1 a.m. Nung medyo na ako, medyo siguro mga high school ako, mga third year high school. So doon inaabot ako ng 1 a.m. doon. Basta nararamdaman ko noon talaga. May naglalakad talaga sa likod ko noon. Ramdam ko yung, alam mo naman yun eh, pag may naglakad eh. Akala ko yung maid namin yun. Syempre kakausapin ko. Pwedeng paki-check na lang ate yung gate. Baka bukas pa.
Sabi kong ganon. Hindi ako pinapansin. Hello, may kausap ba ako? Sabi kong ganon. Naalala ko yun, yung mga detalye na yun. Hindi ako pinapansin. Pero, alam mo yung feeling talaga na may nakatayo sa likod mo. Na feeling mo nanonood habang naglalaro ka ng PlayStation. 'Di ba? Basta mafe-feel mo yun eh. Yung peripheral vision mo kasi, may something na nakatayo. Then, nung parang medyo napundi na ako na hindi ako pinapansin, paglingon ko, wala. So, ganun yung nangyari istorya. Basta misteryoso yung hagdan na yun eh. Yung hagdan na yun eh. Then, may time pa na, na maagang maaga. Iba yung feeling ko talaga doon sa hagdanan na yun. Kaya naniniwala ko yung mga pakiramdam. Bagamat mahirap kasing hanapan ng proof eh. Minsan may nakaupo doon sa hagdanan na yun na feeling mo, nakita mo siya na nakaupo doon. Kala ko minsan kuya ko na nag-aano ng sapatos. Then pagtingin ko, wala naman nakaupo. 'Di ba? O anong relevance nung nawawala na anak nung dating may-ari ng bahay. Ito yung nangyari ngayon, nasunog yung bahay namin. Nasunog yung bahay namin. Di lahat yan sunog, Ngayon, nung nasunog yung bahay namin, lahat yung titibagin para patayuan uli ng bago. Nung tinibag yung hagdanan namin, may kalansay na nakita. Oo, hanggang ngayon kinikilabutan pa nga ako eh. Ang pagkakamali nung foreman, hinalo yung kalansay sa semento. Galit na galit ang tatay ko nun. Nung binuhos na yung semento, nandun ngayon yung kalansay sa isa sa poste ng bahay namin ngayon. Concrete na yung bahay namin ngayon eh, kasi kahoy yung madali nasunog kasi di ba mga lumang style na 'di ba? Eh wala pang cellphone camera nung araw. 'Di ba? Hindi pa naman laganap yun. Pero nakita ko yun dati, yung kalansay na yun. Actually, nakita ko yung Joe niya. Kasi nga, kasama ako doon sa tumitingin-tingin doon, baka may ma-salvage pa ako na mga, alam mo yun, yung pwede mong i-recover. Then at the same time, tinitibag na yung nakita ko yun. 'Di ba? Then, tinatawagan ko yung para i-report ko. Yung foreman namin nagdesisyon na ihalo na lang sa semento. Galit na galit ang tatay ko noon. Ngayon hindi ma-determine ko alin poste doon yung may kalansay. Kaya hanggang ngayon yung bahay nandun pa rin yun. 'Di ba? Maki-cleanse pa kaya yun? 'Di ba? Kaya tuloy, I don't know kung kasi after nung mga ganun, dumating ang time, marami na nangyari sa pamilya namin. Namatay na yung tatay ko, nag-college na ako. Hindi ko na nga alam kung naipaalam na dun sa may dating may-ari na may na may nakitang kalansay. Wala lang Naku, tumagal na yung kwento ko. Anyway, pagpatuloy na natin 'to. Wala naman eh. Go. Hello. Ang nararamdaman nilang kababalaghan nakumpirma nung nakita nila na tila may nag-hello nga. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung tao Batang-bata na yun. talaga, Kung mapapansin niyo rin sa video, yung bayaw ko, parang ginanyan niya pa yung pamangkin ko na wala naman tao sa likod. Bakit hindi siya sumali sa video namin? Parang ang layo doon sa size ng ulo namin, which is doon lang bumulaga sa likod ng bayaw ko. Unang-una, ma'am, hindi ako naniniwala sa multo. Pero nung napanood ko yan, ngayon, naniniwala na ako. Mula noon, mas tumindi pa ang mga pagpaparamdam. Kailan ba to? Nag-viral ba to? Sa mga nakakaalam, nag-viral ba itong sa bagay, 4 years lang feeling ko, nag-viral to. Kaya siya naki-MJS. Diba? Nag-viral to, kaya pagpatuloy. Sa kanilang bahay. Pag akyat pa lang dito sa door na to, parang naisip ko naman na parang may hihila sa paa ko. Sino yan? Ayoko na ganyan. Patakot. Yan pa ang problem noon. Naalala ko, ganyan din sa bahay namin before.
Sa Mindoro hindi stable ang hindi stable ang kuryente doon, lagi pang brown out. Ayan, trip pa ng tatay ko noon dati. Gusto ko sakalin yung tatay ko noon eh. Ang trip pa ng tatay ko noon, uutusan pa akong kumuha ng tubig sa baba pag nauuhaw yon. Di kakatok niya sa kwarto ko, kunan mo nga ako ng tubig sa baba. Brown out. Buisit. Naalala ko yung mga time. Good times naman. Good times naman yung naaalala ko na yun. Doon sa hallway din ng papasok ng kwarto, madilim dyan. So parang nangangapa na lang ako doon sa ilaw ko doon sa kwarto. So itong isang pamangkin ko, yung nandoon sa video, naglalaro. So nagulat na lang kami, sabi, may kausap ba yung bata doon sa taas? Wala naman siyang kasama. Tingnan mo, ang ganda nito. Yung kausap na yan, normal sa bata yan eh. May ito ha, semi-debunk lang naman. Normal sa bata ang may imaginary friend. Tingnan natin ha, kung ilang age sa bata, yung halimbawa may kinakausap ang bata na wala naman. Imaginary friend. Anong age siya normal? Sa yan eh, sa psychiatric yan, na pag-aralan ko yan eh. Common siya between 3 to 11 years old. Yan o. Imaginary friend. Imaginary friends are common phenomenon in childhood and their presence is considered normal according to various studies. Imaginary friends can appear at any age, but they are most common between 3 to 11 years old. 'Di ba? Ano 'yon? Common 'yon. Kaya wag niyong sabihin na iniingkanto yung anak niyo 3 to 11 yun. Ano yan? Nasa studies yan ng psychology. Common yun na may kinakausap ang bata. Debunk. May magagalit na naman dyan. Kasi kung may nakikita naman niya na sasabihin naman ng bata niyan kung matatakot siya o hindi. Bahay na yan talagang may lumalabas talaga dyan. Malas na daw yung bahay na yan. Oo, sa tingin ko, yung nagbigti na yun. May umuungol. Kasi hindi nag-bless yun eh. Ng pare. Bawal daw. Muslim yata si ate eh. Parating kay Morse ang mga kwento-kwentong ito. Pero pinili pa rin niya ritong tumira dahil mura ang upa. 3,000 to 4,000 pesos. May kapatid ba tayo Muslim dyan sa comment section? Ano yung pananaw nyo tungkol sa multo? Di ba alam ko pag Islam kami tinatawag kayong jinn? Hindi yung jinn na iniinom ha. Basta yung jinn. Di ba? Ano ba yung pananaw nyo sa multo? May kailangan din ba kayong i-bless? Pagka yung mga kapatid natin Muslim dyan na hindi ko kasi alam ang culture ng Muslim pagdating sa mga multo eh. Kung paano nila i-handle. Pero definitely naniniwala kayo sa ganyan, di ba? Or, di ko naman sinabi naniniwala. May culture kayong ganyan tungkol sa bad spirits. Tama? Pesos lang kada buwan. Itong bahay daw, Magkano? 4,000 pesos lang kada buwan. Lita upa, no? itong bahay daw, meron daw nagbigti. At saka yung mga unang nag-uupa dito. Pero wait lang, yung story na nagbigti, paano yun? Bata yun nagpakita. Hindi sila tumatagal dito sa bahay kasi nga daw minumulto sila. Sa video na yon, sigurado ako hindi yun edited. Pwede niyong ipakita sa mga expert, peke ba? Ako din, naniniwala din ako na hindi edited. Or inedit na merong bumulaga doon. Hello.
Ipinasuri namin ang video. Makikita mo naman yung pixel registration niya na hindi naman siya in-edit. Wala tayong makitang outline dito na nagsasabi na pinatang siya. Adjust natin exposure, makikita mo naman na sumasabay siya doon sa exposure na nasa paligid niya. Hello. Hindi siya edited. Sa aspect na yun, hindi natin siya masabi kung ito ba ay multo or ito ba isang elemento. Pero for sure sa side namin, merong tao sa likod. At nahanap din ng aming team ang dating may-ari ng paupahan at kinumpirma niya, kilala niya ang sumilip sa video. Kilala mo yun? Klaro na si Ate Jingjing yun. Yung hugis ng mukha niya, yung kalbo niyang buhok, yung mata niya, siguradong sigurado na siya yun, si Ate Jingjing. So matanda. Dapat hindi na tinakpan yung mata. Mukha, hindi pala siya bata. Yung mata niya, siguradong sigurado na siya yun, si Ate Jingjing. Akala ko bata. Dito siya nagpakamatay sa bahay na to mismo. Meron siyang mental disorder. Napakabigat sa kwarto. Doon ba siya namatay? Oo, ang bigat kasi sa kwarto yun eh. Yung mga writings sa... Ay, nagtatanong. Sino tong ano? Sa kanya ba yun? Sa kanya yun ano? Puro tanong pagka sino ba tong nag-ano si Nick Nangit? Kilala niyo si Sir Nick Nangit? Yun ang ayoko, yung tanong ng tanong yung... Napakabigat sa kwarto. Doon palang cold reading na agad no? Doon ba siya namatay? Oo, ang bigat kasi sa Doon ba siya namatay? Dapat di mo tinatanong Magbibigay ka lang dapat ng reading. Well, baka style niya yun, Pero for me, dapat hindi siya tanong ng tanong. Yan ang red flag talaga sa akin pag yung psychic, yung tanong ng tanong. Yun eh. Yung mga writings sa pader, sa kanya ba yun? Sa kanya yun Sa kanya ba yun? Sa kanya yun, Maliit lang ba siyang babae na mapayat yung legs? Sobrang payat, Hindi siya nagsasalita, wala siyang kinakausap. Ang problem niya nasa loob, hindi niya inilalabas. Dito ko umupo kanina. Pagka feeling ko may idea na si psychic na may mental health issue yon. Depression yung symptoms ng depression yung yung hindi siya nagsasalita, kinikim-kim niya, 'di ba? Symptoms ng depression yun at yun ang common. Ito paano na cold reading ni psychic yung Ako doon ako sa pagiging skeptic. 'Di ba? Paano na cold reading ni psychic na ganun yung attitude ni ate? Cold reading sabi ko sino iba code hindi po code. COLD malamig, cold reading. O, ganito po yan, Doon ba siya namatay? Oo, ang bigat kasi sa kwarto yun eh. Yung mga writings sa pader, sa kanya ba yun? Sa kanya yun, So, nalaman niya na nagpakamatay doon. So, na-establish ni psychic na nagpakamatay. Tama? At dahil nagpakamatay yan, syempre, bakit siya nagpakamatay? Iisipin na ni psychic na may mental depression yung biktima. Kaya dinidescribe niya ngayon yung symptoms ng depression. Is it paranormal? No, cold reading yung ginawa Basta nagkaroon siya ng clue na nagpakamatay. Alam na natin yun na kaya nagpapakamatay ang tao kasi depressed. At ano ba yung symptoms ng depression? Yun na lang yung kanyang i-identify. Maliit lang ba siyang babae na mapayat yung legs? Ngayon, yung maliit na babae, payat, we don't know. Baka mamaya pinakita na yung picture na yan Bago pa man, or ito. Or ito, pinagbasihan niya, kamag-anak ba to? Or isa pa, nakita niya siguro yung video na multo. Kaya doon siya nagbase ng description niya. 'Di ba? Kasi ang liit-liit mo, napagkamalan ko nga ang bata 'Di ba? Yun eh. Yung mga writings sa pader, sa kanya ba yun? Sa kanya yun, Maliit lang ba siyang babae na mapayat yung legs? Kaya nga nasabi na maliit siyang babae kasi nga nakita niya na yung video na parang bata yung sumilip. Yun yung possibilities na cold reading niya yung itsura ng babae.
Sobrang payat, ano? Hindi siya nagsasalita, wala siyang kinakausap. Ang problem niya nasa loob. Ang problem niya nasa loob. Depression nga eh. Kasi narinig niya na nagpakamatay. Cold reading yung ginawa ni psychic dito. Hindi siya paranormal. I'm so sorry. Ngayon, kung pipilit niyo, okay, sige, paranormal na. Pero for me, hindi siya paranormal. Cold reading siya. Kasi napapansin ko puro siya tanong eh. Inilalabas. Dito ko umupo kanina kaagad eh. Kasi dito ko nakita yung merong nangyari dito. Meron. Sir, kasi yung time na yun, abandonado na to. Okay, so siya nagpunta lang dito. Di ba? Nagbibigay na ng information si kuya. Dapat hindi ka nung time na yung abandonado o another cold reading na naman yun. Di ba? Ba't hindi nahulaan ng psychic yun? Na nung time na yun, abandonado. Yung time na yun, abandonado na to. Okay, so siya nagpunta lang dito. Dito lang siya nag-stay. Nag-stay. Diba? May information na siyang binigay. Invalid na ito. Bakit hindi niya naisip ng psychic? Ng isang gabi, bago siya naghang. Kasi dun sa kwartong yun, dun ko palang na-sense, nandoon siya. If napansin niyo yung pendulum ko, umiikot siya. Hindi. Yung pendulum nakikita ko, may micro movement yung kamay Doon ko palang mo. na-sense, nandoon siya. If napansin niyo yung pendulum. Tama ha? Ang tingnan nyo lang yung kamay lang ni kuya. Pendulum daw. Pero may micro movement yung kamay mo, kuya eh. I-slow motion natin ha. Mukha bang kinokontra ko lahat? Tama. Ayan oh, may micro movement yung kamay mo eh. Ayan oh, gumagalaw yung kamay mo men eh. Hindi mo pwede pagbasihan na gumagalaw yung pendulum. Umikot siya talaga kasi nandoon siya. Jingjing, nababagabag na yung mga tao dito, lalo na yung mga bata. Ano ba ang iyong dahilan? Bakit ka nagpaparamdam sa kanila? Siya gusto niya malaman bakit daw tayo nakikialam. Bakit daw tayo nandito? Nananahimik siya, ayaw niyang guguluhin niya tayo at gusto lang niya na generic! Meron siyang makausap. Magbigay Anong ginagawa mo sa aming tahanan? Ulo. Jingjing, kung ikaw man yan, kung may iba pang may nagpaparamdam dito sa bahay, sana po patahimikin niyo na kami. Yan! Si Sir Ed. Grabe, ang lakas niya. Yung may nakatayo dito na nakatingin dyan, mga tatlo. Tatlo sila. Hindi naman sa pag-ano ha. Pero nakikita nyo, hindi siya nagtatanong. Ang lakas eh. Sino yung bumulong na yun? Sino yung bumulong? Ang lakas eh. Ano yun? Nandiyan ang bihag namin. What? EVP ba yun? Meron po bang time na narinig dito yung parang merong may nauunang Bumubuga? Oo, yung bumubuga ng Naku, malembang na si Sir Ed. bali tinatanggal natin yung mga bakas nila para wala na silang balikan. Hanggat kasing nandito yung energy nila, pwede silang makabalik eh. Sa paglilibot ni na Ed Calwag, may nakakakilabot na tunog na nai-record ang aming kamera. Yan napansin, EVP pala yun. Ang lakas eh. Saan nagmula ang naturang tinig? Ano ang masasabi ng mga eksperto? Possible na kaharap ni Ed yung nagsalita. Kung ganun kalinaw yung... Kasi i-eliminate mo na edited yon. Alam niyo kung bakit? Ang kumuha ng footage na yung GMA eh. Para nilang ginisa ang sarili nila doon. Pagka dinebunk nila yun. Salitang sinabi.
hindi siya may explain. Based din dun sa video na napanood ko, wala namang kaharap si Ed. Posible rin naman siyang makapture ng boom mic kasi sa baba ang maraming tao tapos closed door yung kwarto. Sumingit yung boses na nagsasabing nandyan ang bihag namin. Mayroon nga ang mga entity na bumibihag doon sa kaluluwa ng babaeng nagpakamatay para hindi siya makawala. Sa dahilan na kapag nag-i-spread ito ng takot o nakakapagbigay ng takot sa mga taong pumupunta dito, mas lumalakas itong mga tinatawag nating demonic entities. Halika. Lumabas ka. Pero ako may opinion ako doon sa video mamaya ha. Ihahatid kita. Isanin mo ng lugar na to. Dapat may follow-up dyan no? After na ginanyan, kamusta na ba yung nangyari? Naramdaman niya siya. Hangin. Naramdaman niya. Basta may kandila. Naramdaman niya siya. Lalabas siya. Pero, ano ha, ito. Hindi naman sa yung nasa Clark Abandon, nung una talaga skeptical ako dyan sa ganyan Sasabihin ko ang totoo ha, nung time na nasa Clark Abandoned Hospital kami, gusto ko talagang hulihin to si Sir Ed. Pero yung nakarinig ako ng sa tenga ko, yung inutusan niya yung di umano'y kaluluwa na sabihin sa akin kung ano yung nangyari sa kanya o ano yung pangalan niya. Yun narinig ko na sa ko. Hanggang ngayon hindi ko pa rin mapaliwanag yun. Or pwede psychological ko ba yun? Pero narinig ko talaga I don't know Hindi kayo open, balikan niyo yung video na magkasama kami, yung hindi ako ma-offend, i-debunk niyo yun. Maaaring siguro psychological ko lang yun siguro. Palabas na. Sa may pintuan na. Pinalayas Layas. Dahil kahit papano may ginawang ganito, prayer lang, wala namang mawawala. Kahit may nararamdaman kami, tingnan nyo, itong kwarto, 2 palapag, mura lang ang upa. Lakas lang ng loob May tiwala ka sa Allah, sa God na... Confirmed Muslim nga to si ate. Kaya ka lang natatakot At saka isa pa, hindi siya nananakit Ngayong undas, bigyan ng sapat na dasal at panahon ang ating mga yumaong mahal sa buhay. Alalahanin natin sila nang hindi na nila kailangan... Ito, mag-o-opinion ako. Wala magagalit sa opinion ko Ako kasi, skeptical side yung bibigyan ko na explanation. 'Di ba? Anyway, hindi naman magko-conflict ito kay Sir Ed Caluwag dahil hindi naman dinetermine dyan ni Sir Ed Caluwag na yung nakita sa video ay yun na yun. 'Di ba? Ito. Kung ito ay bibigyan ko ng explanation, bibigyan ko ng logical explanation to. Kung ako lang kung ako. Ulitin natin yung video. So, ang kwento niya dito, pakinggan natin yung kwento. Nung nagvi-video kami doon sa taas, sa kwarto po, kami lang 3 doon. Yung asawa ng kapatid ko, at saka yung pamangkin ko. Go. Go. 1, 2, 3, go. Hello. Katuwa. So, dito kasi, mga men, ulitin natin 2, 3, go. Hello. 'Di ba sumilip yung di umano'y entity.
hindi nila na-explain kung ano yung reason bakit sila magvi-video. Para saan ba yung video na yan? Parang out of nowhere. Ito pa, ang weird eh. Okay lang sana kung magvi-video sila, magkakamag-anak. Pero alam mo, asawa ni ate si kuya. Pero ano niya daw yan? Ano daw ni ate yan si kuya? Wait lang ha, babalik uli. Asawa ng kapatid ko. O, asawa ng kapatid niya. So, bayaw? Tama ba ako? Pakikorek ako ha. Bayaw ba yon? Asawa ng kapatid? Tsaka yung pamangkin ko. Oh. So, ang nangyari, si ate, pamangkin niya daw yon at asawa ng kapatid niya. Para sa akin, ang weirdo kasi, bakit kayo magvi-video ng bayaw mo ng ganyan? Okay lang sana kung isang family kayo, no? Parang bigla na lang naisipan nyo mag-video ng ganyan na... At para saan yung video na yan? May isasubmit nyo ba yan? Kasi ang importante kasi yung reason bakit kayo magvi-video eh. 'Di ba? Yun ang importante. Kailangan malaman natin reason bakit kayo nagvi-video. Out of nowhere, nag-video kayo ng ganyan. Hello. Tsaka ito, yung framing kasi ng camera. Halatang naligyan nyo ng space dito, men eh. Kasi si ate dito, magvi-video rin lang kayo, bakit pumapayag ka na kalahati lang ng mukha mo yung kita? Eh, nagvi-video kayo, hindi ba pwedeng nasa tabi ka nung nagigitara habang nagvi-video ka? I'm so sorry ha, kasi pare-pares naman tayong wala doon eh. 'Di ba? Yung mga magagalit sa akin dito, mabe-verify nyo ba na wala talagang bata sa likod nung nagigitara para ipagtanggol nyo yung video na yan sa akin? Pare-pares tayong wala doon eh. Ibig sabihin, kung hindi nyo alam, kung hindi nyo ako mabibigyan ng proof na wala talagang bata sa likod ni kuya na yan, wala kayong karapatan na kumontra sa akin dahil parehas lang tayong wala doon. Parehas lang ang karapatan natin na mag-speculate sa video na to. Kasi may mga bugok na naman na magagalit eh. Sila nga daw tatlo eh. Hindi ka ba nakikinig sa video? Sila nga lang daw tatlo eh. Di ba? Pwede pa ba nating panghawakan yung sinabi ng mga nagvi-video na yan? Nandun ka ba? Para maniwala ka agad? Di ba? Kung wala kayong mabibigay na proof sa akin na wala talagang bata sa likod niyan, ibang anggulo ng camera, shut up! Para parehas lang ang karapatan natin na mag-speculate dyan sa video. 'Di ba? In-upload sa public yan para magkaroon tayo ng kanya-kanyang opinion. Huwag kitira ng utak! O, continue tayo ha. Yun yung mga napansin ko. Nag-video sila ng wala lang. 'Di ba? Tapos, yung framing ng ng video, kaduda-duda dito eh. 'Di ba? Kaduda-duda dito sa part na to eh, yung framing ng video eh. Pangalawa, si ate kasama doon sa video, pumapayag siya na kalahati lang ng mukha niyang kita. Halatang may may gusto siyang ipakita eh. Nagtitiis siya doon sa gilid eh. Hindi ba nila nasisilip yung framing nila? 'Di ba? Tama ako hindi. Na supposed to be dapat ipakita mo yung mukha mo, isa ka doon sa magvi-video eh. Pero no, kailangan bigyan nila ng space ito. At yung bata, dumating yung bata eh. Minake sure ni kuya na hindi humaharang yung bata, tamo. 1, O, di ba? 2, 3, go. Hello. Kasi gusto kong makita eh. Alam mo, may full video ba nito? Gusto ko sana ma-confirm kung ano yung itong bata kasi na to, inosente to eh. Baka mamaya tingin siya ng tingin doon sa likod na nagigitara. 'Di ba? Pagka ganon.
Gusto ko sanang makita yung 2 minutes daw tong video na to eh. Forward nyo nga sa akin yung full video nito kung masa-search nyo. Pero wait lang nga, sa-search nga natin kung makikita natin yung full video. YouTube. Full video. Ito. Tingnan natin to. Ito na yata yan. Dami namang ano nito. Wala, hindi rin siya full video eh. Kailangan makita ko yung full video. Gusto ko maobserbahan yung yung bata. Anyway, balik na lang muna tayo dun. Kasi kung sakaling alam niyo yung full video na, kasi 2 minutes daw to eh. Di ba? Basta sa akin ito kaduda-duda yung positioning nila dito. Feeling ko, ito yung feeling ko as a skeptic, feeling ko sinadya nila to. Stage to. Parang pinagplanuhan para may mai-upload. Siyempre, ang ikakatwiran niyan, hindi naman kami vlogger, 'di ba? Hindi naman namin hangad ang mag-viral. Yan ang madalas sa pero in-upload nyo min eh. Yung video, kaya nga na-discoveryhan ng KMJS yan eh. In-upload nyo kasi. Kaya, 'di ba? Wag nyong kaming bullshitin na hindi naman namin hangad. Although na wala naman kayong sinabi diyan na kasi kalimitan yun ng dahilan eh. Hindi naman namin hangad ang ma-viral, hindi namin ang pero clearly inano nyo eh. Sinadya nyo eh na i-upload dyan. Diba? Ako sa akin, feeling ko, sapat yung mga napuna kong red flag dun sa video para ideklara na ito ay hindi paranormal. Pero again, kung yan man ay totoo, wala naman ako magagawa. Diba? Kung totoo man yan, kaya lang wala tayong proof eh. Ako, mapapatunayan ko ba sa inyo na 100% na hindi totoo? Hindi. Nag-rely lang ako sa instinct ko at sa mga napuna ko. Kayo ba na naniniwala dito, mapapatunayan nyo ba sa akin na 100% totoo yan? Hindi din, kasi wala rin kayo dun. Diba? Equal lang ang karapatan natin na mag-opinion sa video na to. Anyway, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.